SM LRT1 station. Tama ba, Project kuya? 7. South yung entrance ko. Papunta ako ng Dito Cruz. Ma'am, parehas lang naman po yun, ma'am. Kahit saan po. Talaga? Kasi makakatawid po. Isa lang naman ang entry noon. Sa baba, mag-entry. Sa baba? Oo. Yung elevator lang naman din po yung Sa taas, oo. magkakaiba. Pero kahit saan po kayo doon Baka umentry. sana ako mapadpad eh. Hindi po. Kasi yan naman ang last station eh. Doon naman talaga pupunta lahat yan. Last station po yan sa LRT. Wala nang papunta dito. mabuti o sa illegal ang source ay kumaga sa longer sa Tagalog nilalaban tama ba? Nilalabahan para it could appear as a source ng pera rin ay nasa illegal at tamang sources. Tama po ba yung aking pag-interpret or pag-translate yung Tagalog? Actually po, tama po. Layunin po ng Manila, ng paglaban sa money laundering ay maiwasan na itong mga pera na galing sa illegal ay maitago sa otoridad o maipakita na galing sa umano sa isa maling sa paraan may sa totoong hindi naman ganun. Okay. Earlier, Madam Chair, I was listening also to some of the comments of our colleagues, and they mentioned certain phrases, like for example, red flag indicators. Kanina, I was also listening to the exchanges between Congressman Flores and Congresswoman Diliman. Is it correct, Madam Chair, that ang mandato po ng EMLC ay hindi lamang basta tumingin sa mga bank accounts, kundi mag-analyze na rin ng mga tinatawag na red flag indicators o yung mga kahina-hinalang transaction. As you have explained to us earlier, na posible may pumapasok na hindi sa tamang hinahide, no? Or ang tawag na hinahide, yung tinatago na galing sa hindi magandang illegal na sources at ito ay pretending to be nilalabahan o nilalaunder, no? Para ay pakita ay tama. So the only way for you to do that is there also for you to analyze certain inflow of money, certain bank accounts that would tend to make you realize, based on your assessment, that this might also cover or indicate some red flag indicators. Tama po ba? Tama po. Nabanggit niyo po yung mandato ng EMLC and ang mandato po niya ay panatilihin ang integridad ng financial system natin na dapat malinis ang financial system natin at isa sa pinakamahalaga, hindi man pinakamahalaga sa gawain namin ng EMLC ay ang mag-analyze ng mga transactions at aksyonan kung ano man ang makita. Okay, so when you do the analyzation of the red flag indicators, kasi mayroon din kayong sinasabing, in terms na sinasabi na over transaction and yung sinasabi natin suspicious transactions, and this is by way of analyzing sinasabing may red flag indicators pa at kung wala, no? So can you, for the benefit again of this committee and perhaps the general public, can you try to define ano po yung pagkakaiba pag sinabi mong over transaction at saka sinasabi mong suspicious transactions? Am I allowed to speak na lang po in Filipino sa mas naman. paliwanag? Maganda magpaliwanag ka na lang. Ako, hindi nga ako Tagalog, pero nagtatagalog ako para maintindihan ng ating kaumbayan. So, feel free to explain it in Filipino. Sa yung over transaction po sa context ng financial institution
transactions or particularly for banks, ito ay ang transaksyon na mahigit sa 500,000 piso or 500,000 sa loob ng isang araw. Automatic po itong nire-report ng mga bangko sa EMLC. Yun naman pong suspicious transactions ay mga transaksyon na wala namang or hindi kailangan na mataas o mababa sa particular na halaga, so kahit anong halaga siya, pero ang bangko ay may nakikita na duda-duda or may nakita siya na kahinala or parang kakaibang red flag dun sa galaw ng transaction na yun, sa account na yun. Kapag ganun po, nire-report din siya sa akin. So merong hindi malinaw or naligal na basihan, makahina-hinala yung flow ng pumapasok at lumalabas na pera, tama po ba? Apo, so halimbawa po Yun niya, po yung sinasabi natin suspicious transaction, tama. Ito po ma'am, kahit saan po kayo dyan umentra, pagdating nyo sa taas, parehas lang po yung ano. Kahit papunta Ah, sa kabila. mayroong mga kahit doon. isa doon ay Pwede kayong mag-enter doon, pwede kayong mag-enter din dito. Parehas lang po yan. Iisa lang po yung tumbok niyan sa pasukan sa train. Kasi wala naman ang papunta dyan eh. Papunta lahat doon yan eh, yung train. Last station kasi ito. So when you do the analyzation, para ma-determine nyo whether this transaction over Ewan ko kung gumagana yung elevator niyan. Hindi. Di ata. Salamat, sir. Sige po, ingat po. God bless po. Ingat po kayo. based on certain personalities. Halimbawa, na involved doon sa, let's say, in certain bank proceeds. Do you rely on personality? Do you simply just analyze these transactions based on, based on the inflow of the money and the outflow of the money, based on the data and the number of the transactions? So, hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. So, ang titignan namin more than the people behind is ano ba yung movement, flow, frequency nung daloy ng pera at kung meron bang kakaiba dito sa daloy. So, hinahabol po namin yung pera, hindi yung tao sa likod ng pera. So makatwid, you do not bother yourself with personality who may be involved in this suspicious transaction na sinasabi mo. Whether the account is an account of a high-ranking official or a clergyman or anybody for that matter. Hindi kayo doon nagpapase doon sa kung sino yung holder ng bank account nito, but rather you are actually following the inflow and outflow of these transactions, particularly when the bank proceeds with the outflow of this money, that actually has a certain, that gives you question that this is not, has no legal basis whatsoever, and this could probably be part of the suspicious transaction kasi walang ma-explain na po pwedeng pagkunan. Ay, ayan, sa nadraft natin. Tama po. Maraming salamat po. God bless. Paano po? By our